Hello Aries, Sun, Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo dito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment po kung nakaresonate kayo. Thank you. Tingnan natin kung ano yung mga messages ninyo for today. We have the High Priestess in reverse. Ayan, so there are secrets, no? That are coming to light dito. Maaring pwedeng sekreto ninyo ito na ilalabas nyo na, isi-share nyo na sa iba, or sekreto ito ng mga taong mahal mo or taong mahal mo na malalaman ninyo, pwedeng ganon, or this could be a secret, no, of other people around you, at maaring merong magchichismis lang sa'yo, merong dadala nitong kwentong ito sa inyo. So, possible na ganon. Pwede rin na ang iba sa inyo rito is parang gusto ninyong tawag dito, gusto ninyong i-isolate yung sarili ninyo. You know, parang gusto ninyong magdistansya muna sa mga tao. You want to detach temporarily from ingay ng mundo. Yung ganun ba? Yung gusto mong mapag-isa lang, gusto mo munang siguro, alam mo yun, yung mag-solitude ba? You know? So, maaring ganun ang ganap ng iba. So, we have Chariot. This is moving on energy, Aries. Possibly, ang iba sa inyo rito is also merong kayong siguro na pagtagumpayan or mapagtatagumpayan na problema, mapagtatagumpayan na difficult situation sa buhay, and you are heading towards a different direction na sa ngayon, a direction wherein makakapagsimula ka ng bagong buhay, makakapagsimula ka ng bagong chapter in your life, no? Yung ganon. At there is also success na naghihintay sa inyo rito, determination, focus, at mas magiging kayo ngayon, stricto kayo sa pag-observe ng inyong disiplina, disiplina sa sarili. Kaya this is really a beautiful transition, na mararanasan ninyo sa ngayon. Travel also, Aries, pwedeng magta-travel ang iba sa inyo dito. Maybe travel by land, no? Ang ganap. So, good luck po at mag-iingat kayo. Excuse me. So, we have the Hanged Man. Ayan. Hanged Man is an energy of stagnation. Probably, ang iba sa inyo rito is going to just, stop doing something, and maaring yung pag-stop na to hindi naman na voluntary kayong titigil, but mapapatigil siguro kayo sa mga ginagawa ninyo because may mga delays, may mga blockages, may mga pagtigil, may pause na mangyayari rito sa kung ano man ang inyong mga ginagawa, no? Kaya take advantage of that event, no, para kayo ay makapagmuni-muni, makapagnilay-nilay. Okay? Kasi this is the perfect time for you to do some kind of contemplation, 'di ba? Tawag dito, magmuni-muni, mag-reevaluate, no, ng sarili ninyo, mga nangyayari sa buhay mo, 'di ba? Para siguro ngayon time ito, no, na makapagpahinga ka din, kasi baka matagal ka nang hindi nakakapagpahinga, baka lagi ka na lang nagtatrabaho in the past, 'di ba? Kaya siguro din gagawin ito ng universe para sa iyo, para na magkaroon ka ng time, no, na mapag-isipan mo naman ang naalagaan ng inyong sarili, 'di ba? Yung ganon. So, good luck. So, tingnan natin kung ano pa yung mga messages ninyo, Aries. We have Coffin. Ayan. Coffin is an ending and beginning energy. Okay? So, meron ditong magtatapos at meron ditong magsisimula. This is the end. Excuse me. This is the end of an era.
no? There is something dito sa buhay mo na magtatapos. Because for whatever reason, po pwedeng personal, no? Personal na bagay ito magtatapos na. Po pwedeng relationship 'yan, no? Po pwedeng merong magtatapos dito na relationship. And siguro, no, kaya gusto ninyo muna na parang mag-detach muna, no, sa kaguluhan ng mundo, mag-detach muna kayo sa ah, mga tao, 'di ba? Gusto mo lang mapag-isa because maybe, dinadigest nyo pa, yung nangyaring separation dito, Pwedeng ganun ang ganap. Or baka pinag-iisipan ninyong mabuti, 'di ba? If you are going to push through your plan, 'di ba? Na makipaghiwalay, something like that. There is there is a rebirth dito. Definitely there is a rebirth. You are going to do some kind of transition, or I mean transformation sa sa ibang parte ng buhay ninyo, and because you want to give yourself a chance for a rebirth. Parang gusto mong bihisan ng bago ang buhay ninyo, kumbaga, So, pwede rin na meron ditong ang iba sa inyo baka relationship ang napipick up ko dito. This is about relationship. Since meron ditong gustong mapag-isa. Gusto lang na, alam mo yun, just spend time by yourself. So, feeling ko dito, merong nalulungkot. Merong nalulungkot because there could be super lonely, na tao dito for some of you. Baka sobrang nalulungkot ka because maybe you are feeling at a loss. Baka ikaw ay na-betray, naloko, yung gano'n, Kaya parang gusto mo na, teka lang, 'di ba? Gusto ko munang mapag-isip, gusto ko munang mag-spend time by myself. So, good luck sa iyo. We also have mountain. Ayan. So, may problema nga, no? Kung pwedeng mayroong problema ang iba talaga sa inyo dito. And maybe that could be related to this, no? Sa hiwalayan na yan. Sa relationship, baka mayroong talagang issues, no? Pero sa pagninilay-nilay ninyo rito, feeling ko mapag-iisipan mo dito. Alam mo, no, you are going to think positive dito. You're heading towards the right direction kasi gusto mo na lang mag-move on. No, maaring ito yung pag-iisipan mo how you're going to move on with your life, how you're going to start a new life na wala yung dati mong kapartner, diba? Yung ganon. So, si Chariot din, this is moving on energy. So, definitely, Aries, hindi kayo dito magpapatalo sa lungkot. Hindi kayo dito magpapatalo sa naging hiwalayan, no? Kung naging hiwalay man kayo, you are going to fight, no? Lalaban ka, haharapin mo ang hamon ng buhay, at magsisimula ka ng bagong buhay dito, O pwede ang iba sa inyo ipaglalaban yung inyong relasyon. Meron din naman dito na may isip siguro ng iba na I'd rather move on. No? I'd rather move on at let go na ang tao. Kung gusto niya, 'di ba? Na makipaghiwalay sa iyo, then let go. Let them go. No? So may mga ganon. Merong mag-hold on, merong ipaglalaban ang kanyang pagmamahal, meron din ditong makikipaghiwalayan ng tuluyan. We have a star. Wow, this is really beautiful. Kasi si star signifies happiness. This signifies success and luck, no? Swerte. So, siswertehin kayo. Look at that, 'di ba? Kasi hindi kayo magpapatalo sa lungkot. Hindi kayo magpapatalo sa sama ng loob dito, You are going to be, some of you will be sad, pero hindi kayo tatambay, sa pakiramdam na 'yan. Mas mag-iisip kayo ng mas positibo and more optimistic. Kaya you will be happy eventually. Na magiging masaya kayo, magiging maluwag na sa dibdib ninyo yung hiwalayan na yan kung meron talagang hiwalayang mangyayari, So, yun, that's really good. Kasi, 'di ba? Moving forward, moving on sa buhay,
maging optimistic, maging positibo, at tignan mo, lalapit sa iyo yung swerte. You know, there is good fortune, no, na babaling sa iyo. At pagdating sa pera, maswerte din kayo pagdating sa pera. Diba? There is going to be some kind of financial reward na maaring makuha ninyo because you did a great job sa inyong trabaho. Maaring magkakaroon kayo dito ng bonus, baka ma-awardan kayo ng ma-promote kayo or mabigyan kayo ng pay raise, no? So, swerte kayo pagdating sa pera, pagdating sa career. So, ganun talaga. Diba? May kasabihan na you can't have everything. You can't have it all. Diba? May mga pagkakataon talaga na maswerte ka pagdating sa pera, trabaho, career, business ninyo. Pero hindi masyadong maganda yung inyong relationship. Or sometimes naman it's the other way around. No? Talagang totoo, you can't have it all. But still, no, you are blessed. Kaya dapat na wag kang makakalimot na magpasalamat pa rin for all these blessings. Alright? Good luck. Thank you for watching. Love and Light. Namaste.